Angelin's POV. Binasa ko ang dyaryo, talagang mga kuha yun sa isla. Ang hagad pa namin ng pinakamalaking picture. The bachelor billionaire is no longer single. Andre Montero tied the knot with his long-time fiancé, Angeline Di Masupil. Pagbasa ko sa headline na mukhang pinasadya talaga. Kumibit balikat si Andre at ibinalik kay Baron ang dyaryo. Let the world know about it, aniya. Tumango si Baron ngunit muling nagsalita pa. Yes sir, and I just want to inform you that Miss Zebby wanted so badly to make an appointment with you. She said that she's pregnant and that you're the father of her unborn baby. Walang emosyong balita nito na siyang dahilan para mahigpit akong kumapit sa braso ni Andre. Sa kabilang banda, what game do they really want to play? I guess ruining my life is not enough for them. Don't think about that, sweetie. Zebby is just trying to mess us up. Anitong pilit inabot ang bewang ko at inupo ko sa kanyang kandungan. Di kami agad umuwi at nandito pa rin sa opisina niya. Kahit alam kong gusto lang kami magkagulo ni Zebby at di pa rin mawala sa isipan ko ang sinabi nito. Hindi ako naniniwalang buntis siya. Ang iniisip kung kailan sila titigil sa ganitong laro. I swear to God, I didn't bed her. Since you were away, I had home women in my bed aside from you. They don't look as delectable as you. Muling paliwanag ni Andre. Pinagalaw nitong civil chair kung saan ito nakaupo. Masuyo rin itong pinatong ang mukha sa aking balikat at pilit pinagsaliko pa mga palad namin. Bumuntong hininga ako at nag-angat ng tingin sa kanya. Pinatong ko rin ang kamay ko sa magkakahawak naming kamay. I know that, Andre. Hindi naman yun ang iniisip ko. Then what? You tell me. I want to give you a peace of mind. Hindi ko kasi alam kung kailan titigil sina Ate Zebby at Mommy sa ginagawang to. Gusto ko ng tahimik na buhay, Andre. Hindi maiwasan ng problema pero ayoko ng sobrang gulong problema pag-amin ko. Natahimik to at nanatili lang sa pagkaplos sa kamay ko. Haharap akong paraan para tigilan kanila. Do you want to visit your nanay Celia? Namilog ang mga mata ko. Bigla ay naisantabi ko ang problema kay Ate Zebby at natoon ang atensyon ko kay nanay Celia. Ang tagal bago ko siya nadalaw. Sa sobrang dami na nangyari, nagigilty ako na muntik ko nang makalimutan ang taong nag-aruga at nagpalaki sa akin. Ngayon na ba? As in, now na? May kasabi kang tanong ko. Umangat ang gilid ng labi ko at inamoy ang buhok ko. Yup, hintayin lang natin si Adi. Ngunit natigil to at mahinang napabuntong hininga matapos bumukas ang pinto at bumunga doon si Adi at Baron. Daddy, Mama, I miss you. Please give me my baby sister. Tumatakbong sigaw nito. Na makalapit, nagpapakandong pa. Di ko alam kung bubuhatin ko na ba siya o tatayo na para ito na lang sa kandungan ni Andre. Bala kong gawin ang naisip ngunit pinigilan ni Andre ang bewang ko at walang hirap na binuhat si Adi patungo naman sa kandungan ko. Mama, how many days will it take before I see my baby sister? Bulong ni Adi na humaplos sa tiyan ko. May ningning sa mga mata nito at umaasa. More months to go, baby, pero sa ngayon, dalawin muna natin si Nanay Celia, alright? Kumunot ang noon nito at sinalipan si Andre na nakasandal muli ang mukha sa balikat ko. Okay, Mama, do we need flowers? Bumaba na to sa kandungan ko kaya't kahit ayaw ni Andre, tumayo na rin ako. Daddy doesn't want to go, Mama. Pagalian mo siya. Do not let him sleep next to you. Ngumisi ng mayabang si Adi sa ama kung kaya pareho kaming nakunot ang noo. Who taught you that? That's my house too, my room as well. At ang mama mo'y walang dahilan para patulugin ako sa labas unless I will misbehave. Kumibit balikat si Adi at kumapit sa kamay ko. Lolo taught me that. Sabi ni Lolo, sabihin ko raw po, Mama. Nagyuko ito na nahihiya. Akala malaking kasalanan ang nabigkas niya. Mahina ako natawa habang mahina namang napamara si Andre. Nailing tong tumayo mula sa pagkakaupo sa swivel chair. Agad kumapit sa bewang ko. Lolo is really manipulative and a game changer. Now he's using Adi. Mahinang maktol nito. Mahina ko siyang siniko. Ayokong marinig yun ni Adi lalo pat matanong ito at medyo madaldal lately. Forget that, buddy. We'll go now. Right after this, we'll take a vacation to Aldrin's private resort. I want to spend quality time with you two before I go back to work. Paglalahad ni Andre ng kanyang plano na nakangiti kong tinanguan. Nagbaba ito ng tingin kay Adi na nangingiti rin. You wanna go swimming, buddy? Yes, Daddy, I love swimming. But we need to visit Grandma first. Tumango si Andre. Maingat niyang binuhat si Adi habang pinulupot muli sa bewang ko ang isang kamay nito. Habang naglalakad palabas ng opisina, hindi ko maiwasang mangiti
at mapanguso kalaunan. Kahit kasi ng pagpasok sa elevator, hindi ako nito binitawan. Next year, hindi mo na ako mayayakap sa bewang habang naglalakad. Bigla ang singit ko. Ayoko naman magtampo basta't para naman sa anak ko. Alam kong ang paglaki ng pamilya ay kaakibat ng pagkaunti ng atensyon ninyong mag-asawa sa isa't isa. Kumunot ang noon nito at nagkatinginan kami sa refleksyon namin sa elevator. Why so? You will always be my first baby, sweetie. Biro nito at mahina pang tumawa. Umayos ka, Andre. Paano mo pa ako yayakapin kung sa sunod na taon, 2 bata ng buhat mo? Tinaas kong kilay at hinaplos ang impis kong tiyan. Di naman ako nagsiselos. Natutuwa pa nga ako makita sa imahinasyon ko na 2 batang buhat ni Andre habang ako na lang kusang yayakap sa bewang niya. Kita ko sumilay ang ngiti nito. That will look so adorable, sweetie. But I won't disregard you. You can always cling to me, Mrs. Montero. Napuno ng kiliti ang tiyan ko at umapaw sa galak ang puso ko. Iba pala kapag tinawag ka sa apelyido ng asawa mo. Pakiramdam ko talaga akin na siya. Tuwang-tuwa pa kami nang lumabas sa elevator at makarating agad sa ground floor. I can't wait for that moment. Ngunit natigilan si Andre at maging ako matapos tumunog ang cellphone niya. Baka si Lolo. Okay lang ba na ako nang sasagot sa cellphone mo? Pagpapaalam ko sa kanya. Di pa man to nakatatangoy, maingat ko nang kinuha sa bulsa ng jeans niya ang kanyang cellphone. Binasa ko agad ang caller at umawang ang labi ko matapos makitang si Zebby yun. Mahina siyang napamura ngunit di ko pinansin at nanginginig ang kamay kong sinagot ang tawag. Umiiyak na Zebby agad ang bumungad. Andre, how can I explain this pregnancy to my parents? I've waited for you and yet you married my sister-in-law? Please hear me out. Kailangan kong tulong mo, Andre. Iwan mo na si Angeline at ako ang pakasalan mo dahil kung hindi mo na ako makikita sa mundong to. Nangihina tuloy-tuloy na bigas na Zebby kung kaya napatakip ako sa aking bibig at mahinang napamara si Andre. Agad inagaw sa akin ang cellphone niya. Sa kabilang banda, para kong namamanhid. Ayoko talagang magpa-apekto pero pakiramdam ko, ginagaya nila kung anong nangyari sa akin. Pregnant? Really? Mabuti nga't inagaw at pinutol agad ni Andre ang tawag dahil baka nasagot ko si Zebby sa inis ko. Ayan tuloy, naapektuhan pang sigla kong mabisita si Nanay Celia. Nahihiya ako na pagdating sa puntod niya, inis ko pa rin kay Zebby ang nasa isip ko. Si Andre pa nagsende ng kandila at si Adi ang naglapag ng bulaklak. Nawalan talaga ako ng gana na kahit nasa sasakyan na, nakapirmi pa rin ang labi ko at nangungunot ang noo. Kung di pa hinawakan ni Andre ang kamay ko, hindi pa ako makakabalik sa realidad. Are you alright, sweetie? Gusto kong sabihin na wag mong isipin but I guess that won't work. Anitong hinaplos ang likuran ng palad ko. Paglingon ko sa kanya, abala ang mata nito sa kalsada at isang kamay lang nakahawak sa manubela. Napabuntong hininga ako at nalingon si Adi na nag-aalalang tingin sa akin. Sa huli, pinilit ko ang sariling ngumiti at pinagsalikop ang kamay namin ni Andre. Naiinis lang ako pero okay na. Hindi yata sila titigil sa panggugulo. Andre took a glance at me. I have already blocked her number and banned her from going to the office and the house. I will soon drop their company so don't worry about anything. I wanted to have a peaceful and smooth pregnancy because Nadja told me that you almost had a miscarriage before. I don't want that to happen again, sweetie. Di mo naman kailangan gawin yon, Andre. You can block her number but not ban the company. Clearly it has nothing to do with this. Gusto ko naman talagang i-block nito si Zebby pero hindi ako pabor na pati kumpanya nila ay madamay. Kumpanya pa rin yun ni Mommy at ayokong isipin na bigla na lang itong maghihirap. Ayoko na sa akin ito ay bunto ng lahat ng sisi. What? Everything that has a connection with them will be down except you. Gusto mo ng tahimik na buhay, diba? Mahinang tanong nito kung kaya maliit akong tumango. Pero kumpanya pa rin yun ni Mommy. Mahinang sagot ko. Umiling ito at nangunot ang noo. You got it all wrong. That is her husband's company. Clearly, she doesn't own it. Mas dalang umawang ang labi ko. Buong akala ko kay Mommy yon, pero no but, sweetie. Frank, your mother's husband, has been playing dirty, so I guess this is the time for their downfall. Nang umisi ito'y nakita ko ang dating Andre, the monster in his business suit. Natikom ko ang bibig at di na nagkomento pa. Di naman siguro to gagawa ng bagay na maglalagay sa kumpanya nito sa alanganin. He has been in his business for years and he surely knows what he's doing. Are we going to go to Tito Aldrin's private resort, Daddy? Ani Adi sa nakatunghay na binata.
Yes, buddy, your mama needs some relaxation. Our baby girl must be tired and stressed out. Sinserong sambit nito. Sinong may kasalanan? Sarkasikong tanong ko. Tumikwas ang kiling nito at maliit na nangisi. Kung kasalanan maging gwapo, then I'm at fault. Sabay kaming namilog ng mata ni Adi at mahinang natawa. Daddy mo nagbubuhat ng sariling bangko, anak. He's not, mama. He's stating a fact. Anito ngulit may kumakawalang ngisi sa labi nito sa pagpipigil na tumawa ng malakas. Ngunit imbes may insulto sa amin si Andre, mayabang malitong tinaas baba ang kilay. I am the living epitome of handsomeness. Muling mayabang na bigkas niya. Kailan ka pa naging mayabang sa itsura mo, Mr. CEO? Alam ko namang hambog ka pero ba't parang sumobra yata? Sandaling kumunot ang noon nito at nawala ang ngisi. So you think I'm not good looking? He concluded. Wala akong sinabing ganyan. Daddy, maybe Mama forgot that she fell in love with you. Ako na lang po nag-iisang gwapo pero mahal ka na po ulit ni Mama. Sure, kiddo. Kung anong pungo, siya ring bunga. Napailing ako at napairap matapos sila magkasundo roon. And just like that, the eerie atmosphere was replaced with their laughter. Hanggang makarating sa private resort ni Aldrin, nagpapalitan sila ng yabang. Kundi pa ako nagreklamong gutom, hindi sila titigil. We'll stay here for 2 days. Is that enough? Tanong ni Andre bago ko pinagbalat ng hipon. We decided to eat at the mini resto inside the resort. Puro seafood ang in-order niya at wala yatang karne. Daddy, it's more than enough. But can we visit Guimaras if you have free time? I miss the sea. May himig lungkot na request ni Adi. Sure, buddy. I'll clear my schedule and we'll stay there for a month maybe. Pagsang-ayon nito bago pinaghimay ng alimango ang bata. A month? Hindi ba magagalit si si Lolo Dante? He won't. This is all of his ideas. Muntik ko nga masuntok matapos kang ilayo sa akin. Andre, lolo mo pa rin yun. Kumibit balikat to at nilagyan ng inihaw na pusit ang plato ko. Sino ba namang di magagalit sa sinabi ni Lolo sa harapan ko na pakakasalan ka niya? I have been dying to find a way to marry and then what? Susulutin ka sa akin? No way! May halong iritang bigkas nito. Di ko alam kung mapapamaang ako o matutuwa sa inamin ni Andre. Pero isa lang alam ko, nagagalak ang puso ko na tamang si Nadia. May pagtingin din si Andre sa akin. Napagtanto kong kung hindi ito maghihintay na magtatagal sa paghanap sa akin kung gusto lang nitong makaganti. Hindi ito magiging ganito ka-sweet at kapasensya sa akin kung carnal cravings lamang ang gusto nito. Enemy to lovers? Akala ko ba si Zebby ang crush mo? Pangaasar ko sa kanya. Nagsalubong ang kilay nito. Before? Yes. Hindi ko ipagkakaila yun. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Para sa kanya talaga ang singsing. Inago ko yon sa kwarto ni Lolo para ibigay sa kanya. I know she's in love with Anton but since I know her father wants me as his son-in-law, ngumisi to na kinasingkit ng tingin ko. Masaya pa yatang mag-reminisce na nakaraan nila ni Zebby. Then why did you end up with me? Tinaas kong kilay bagong inuya ang kapirasong hipon. Mas tumaas ang ngisi nito at tinapatan ng titig ko. Because you stole the ring box, sweetie. Hindi ko na yon ninakaw. Putol ko rito. Ayaw kasi sa'yo ni Ate Zebby noon kaya't binigay niya sa akin yon. Hambog ka kasi, angil ko. Akala ba na lalaking to'y nakalilimutan ko na ang sinabi nito noong unang gabi namin? Ang dami kong insultong nakuha sa kanya, pati ang harap ko ay nakusang flat-chested. Humalakak si Andre bago nilapit ang upuan sa akin. I guess fate played fair. I really hated you when I saw you holding the empty box. But when we have our first night, oh my, I can't get you out of my system. Bulong nito sa tenga ko at marahan ko pang naramdaman. Ang labi niyang halos dumampi na roon. Lumayo ka, Andre. Lumalim ang paghinga ko matapos niyang haplusin ng bewang ko at ang isang hita ko. Sumiksik sa pagitan ng binti ko. Maybe we should forget the unwanted behavior of the past? Ramdam ko ang kamay nitong unti-unting umaakit kung kaya inipot ko yon na mahina nitong kinatawa. Stop teasing me, Andre. Masakit sa puson. Halos mag-init ang pisngi ko at napapikit na mariin matapos makitang amusement sa mga mata nito. Bumigat ang paghinga nito matapos akong apitin, lalo na sa bewang at hagkanan na ako. I'm sorry, sweetie. Do you want me to lessen the pain? Hinampas ko siya na mahina sa braso nung muli niyang kinatawa. Parents, please take note that I'm still here. Inip na paalala ni Adi. Paglingon ko kay Adi sa lubong ang kilay nito habang pilit na binabalatan ng hipon. Sorry buddy, we almost forgot you.
Asar dito ni Andre bago kinuha ang hipon kay Adi at siya na mismo ang nagbalat. Daddy, you shouldn't forget a handsome boy like me, Tito Anton. Sigaw nitong nagpalingon sa amin sa dalawang taong papalapit. Ngumiti ako kay Anton ngunit napawi yun at nag-isang linya matapos makitang kasama nito si Ate Zebby. Mamula-mula ang mga mata. Sorry to interrupt guys. Maliit na ngumiti sa akin si Anton bago nilingon si Andre. But Zebby needs to settle things with you, kuya. Maingat na bigkas nito. Naikuyom ko ang mga kamay. Hindi na nakontento sa pagtawag lang. Talagang sinadya pa kami rito.